Alam nyo, 20 years ago, this place is para sa akin, ano ba to? Tawag nito. A lot of memories. Uy. Kasi dito ako nag-graduate eh. Dito ginawa yung graduation day namin eh. I was seated right there. Doon, you know. Yung gwapo doon yun, parang ganun. Pero ang speaker was a politician and wala naman siya sinabi how to get rich. Sinabi niya paano na-improve yung highway, ganun-ganun. Sabi ko, ano kaya ang relation nito sa graduation day? Ay, grabe. Buti na lang. Anyway, kanina sa FB, I was browsing. May nakita na ako sa wall ko. Nakalagay doon, if you want to get rich, change friends immediately. Ang galing, no? Ba't ngayon ko lang nalaman yun? No? Lahat ng kaibigan ko, kinulit-kulit ko pa. Only to find out, hindi naman pala sasama. Sabi nila sa akin, pag-isipan ko, grabe, 20 years na, hindi pa rin nila tumatawag. Ano kaya pinag-iisipan doon? Sabi sa akin nung isa, ano yung application form, pag-aaralan ko yan. Ano pag-aaralan niya sa application form? May surname lang nakalagay doon. Name niya na yun since birth, di ba? Hay nako mga kaibigan ko, buti na lang, hindi ako nag-stick sa kanila. Tapos sabi pa nung isa, mauna ka na, pag mayaman ka na, balikan mo kami. Tapos, tawagan mo kami. Alam niyo, nakakatawa, no? Nakakalimutan mo sila pag may isang sumama na, correct? Pag may dalawa na, nakakalimutan mo na lalo. Pag tatlo na, you forget them, right? Pag naapat ka na, nakapag-invite, sumali na, duplicate ka na, na-multiply ko na, wala, magkikita na kayo pag reunion ka na. Pag nag-reunion na lang. Last month, nag-reunion kami, nakakatawa. I was late about 1 hour sa Shangri-La. Sabi ko, alika, dinner tayo. Saan? Sa Shangri-La, EDSA, sagot ko. Nakalimutan ko, may appointment ako sa office. Natapos ako mga 8:30. Naalala ko, meron akong dinner. Takbo agad ako doon. Buti na, naka-Ferrari, kaya mabilis. Tapos, pagdating ko doon, no, nakakatawa. Agad lahat sila sa mesa. Sabi ko, ba't di ba kayo nag-start? Hindi namin alam kung sino magbabayad eh. Ngayon, dumating ka na, kakain na tayo. Mga kaibigan ko talaga, oh. Wala, pare-pareho pa rin kami kung di ako nag-decide 20 years ago. Malamang, we're still broke. Hindi nyo naman sila kailangang kalimutan. Medyo wala lang sila sa list mo. Pero balikan mo kasi prospect mo pa rin yan na. Tama ba? Okay, I prepared 360 topics. Let's begin. First topic. Nasaan? Creating a momentum. Ulitin nyo nga, what's the term? Okay. Mahirapan kayo mag-create ng momentum, ladies and gentlemen, if you don't have the desire o hindi mo alam kung anong gusto mo. Tama ba? Make sense? Pangalawa, karamihan ng mga taong walang nakukuha, hindi sila sure kung yun ang gusto nila. Kaya pag uwi nyo mamayang gabi, make sure na yung lalagay nyo sa dream board, yan yung gusto nyo from the heart. Titignan nyo mabuti yung salamin. Ngayon, pag hindi ikaw, siyempre tumakbo ka na. Titigan mo mabuti at sabihin mo sa sarili mo, ito talaga yung gusto ko. Alam kong kaya ko. At ilagay mo lahat yung gusto mo kung saan, nabasa ko sa libro to kung saan para ma-remind ka every day. And then, na-experience nyo ba yung first 90 days nyo medyo critical? Yung naghihintay ka sa lobby, alauna ng madaling araw, ayaw mo pa umuwi kasi nag-text, darating siya. Uwi ka na, alauna na, hello. Hindi na darating yun. Text mo na lang, show them that you care. Ikaw ba'y nahulog sa MRT? Ganyan ba? Paramdam ka naman. Experience nyo ba yun? Or baka naman, pagbaba mo sa lobby, sakto pa ganun siya. Paglingon mo, gumanon siya. So hindi talaga kayo nagkita, baka nandun talaga siya. Tawagan mo na lang ulit. Naalala ko yung mga skills na tinuro sa akin na nag-umpisa, lahat ng mga prospect ninyo, yung huling reason niya, kung hindi siya nakarating sa seminar, isulat nyo. For example, hindi siya dumating dahil may sakit yung aso. Lagay mo, may sakit yung aso. Yan. Hindi ako makakarating kasi nahulog yung pintuan namin. Kailangan ikabit. Hey, lagay mo yun. Tapos pagtawag mo 3 months later, kumusta yung aso mo? At least, di ba? Connected kagad kayo. Tama? Parang naalala mo pa yun? Tindi ng memory mo Hindi niya alam, sinulat mo lang. Right? Or tawagan mo ulit, kumusta yung pintuan mo? Nalaglag na ba? O naikabit mo? So meaning,
I was so creative nung time na nag-i-invite ako sa phone. Kasi ladies and gentlemen, alam ko na kung anong gusto ko. Gusto ko yumaman. Kaya hindi mo ako mapigilan. Kaya yung momentum na yung tuloy-tuloy at automatic pati utak mo gumagana. Tama ba? Lahat ng dahilan niya isulat mo. Traffic, hindi nakarating, sulat mo. Iba ang gobyerno ngayon, sulat mo din. Hindi pa yung timing ngayon kasi iba yung presidente. Isulat mo rin kung anong dahilan niya. Tawagan mo ulit, pag nag-change na yung president, o ano ng plano mo, nagpalit na. Tama? Ang tao, ladies and gentlemen, may cycle yan. Maaring tinawagan mo siya, tuktok siya, kakatanggap lang ng bonus. Of course, gagastusin niya yon. Pupunta sa mall, pag tinawagan mo, wrong timing ka. Minsan tatawag ka naman, nag-away mag-asawa, natural, wrong timing ka. Narinig mo, may nahagis ng plato. Curious ka, ano yung lumipad? O, di ba? Wrong timing ka ulit, correct? And then, cycle yan eh. Minsan may pera siya, wala siyang pera, may pera siya, wala siyang pera. Tatawagan mo pag nasa baba siya, tapos sabihin mo, timing ka. Sakto, wala siyang pera eh. Ladies and gentlemen, karamihan sa inyo na-invite ng tamang timing, correct? Kaya kayo nandyan ngayon. Gusto nyo rin yumaman. Na-timingan lang din kayo. Malamang yung upline nyo, very persistent. Tinawagan ka up cycle, tinawagan ka down cycle, na-timingan niya, nandun ka sa baba. Kailangan na kailangan mo. Minsan, kailangan mangyari yan to make a major decision sa buhay. Pero syempre, dahil marami ka, halimbawa, kakatanggap mo lang ng 1,000,000, tawagan kita. Syempre, wala kang pakialam sa akin, correct? Tama ba? Pero minsan, pag networker, naaamoy niya kung nakatanggap na 1,000,000, ito, may pambiling 7 heads. Tama, no? Puntahan kita dyan. Dala ko na yung 7 heads mo. Tama? Well, ladies and gentlemen, let's looks funny. Yan yung aming outreach sa, saan ba yan? Sa Banawe. Sabi ko, pababa tayo, doon tayo mag-create ng momentum. Sabi niya, sige, let's go. Alam mo ko kaya gustong-gusto ko itong picture na to? Napansin nyo, hindi pwede itong paakyat eh. Kasi walang pedal eh, preno lang nandyan eh. Kailangan mo mag-create ng momentum, tulak mo sa paa mo muna, and then pababa. Sabi ko, may truck darating, oh. Sabi ng likod ko. Sabi nung nasa likod ko, tuloy-tuloy lang, huwag tayo mag-quit. Kulit eh, no? Okay. Next topic. Equipping for success. What's the term? This is the reason why we're here today. We're gathered here today. 20 years ago, ladies and gentlemen, I attended so many seminars, so many trainings, no? And you're so blessed kasi inuulit lang namin ulit. Ibig sabihin, not only the BOD, pati training team, they've been there for so many years. And matagal na nilang in-scale yung mga mountain na yan. Matagal na silang successful. And this is the reason why AIM Global is so successful because we continue equipping people. Tuloy-tuloy. Yung pag-earn ng money, skills yun eh. Pero yung pag-maintain ng success, yun, matagal yun. It's a process. Okay? Ilang milyon na yung nawala sa amin, kaya kami natututo. Nung ako'y networker pa. Kaya yung mga nandito na mga networker, ingat kayo sa mga pera ninyo. Pag pinaghirapan nyo yan, ingatan nyo mabuti. Huwag nyo invest sa mga bagay na hindi nyo kabisado. Okay? Huwag nyo ilalagay sa isang tao na hindi niya alam. Kumbaga, dapat makinig kayo sa mga advisor na mas maraming pera sa inyo. Kasi kung yung advisor mo walang pera, uubusin niya, dilipat niya sa pocket niya yan. Gagawa ng paraan yan. Sabi nga ni Donald Trump, ingatan nyo lahat ng mga kayamanan na pinaghihirapan ninyo dahil pipilitin sa'yo tanggalin na ibang tao yan. Kaya maraming lumalapit. Napansin nyo ba mga networkers? Pag dumadami na ang pera nyo, ang dami lumalapit. Salesman, kaliwat kanan, bebenta yung lupa, maganda raw yung investment, return daw mataas. Sabi ko sa sarili ko, ba't hindi ikaw ang bumili kung mataas ang return? Tama. Ito, maganda rin ang yield nito. Kagad, tinatanong ko kagad. Ikaw ba naglagay din dyan? Pag gumanon yung mata, ay hindi siya naglagay. Tama ba? At sasabihin niya dito, 30% nakikitain mo. I-invest mo dito.
Pag ganun, matakot ka na. Ililipat lang yan sa bulsa nyo yan. So ladies and gentlemen, not only na ini-equip namin kayo with the skills, ini-equip din namin kayo paano maging financially educated. Kung meron man mag-i-invest dito sa maraming negosyo, dapat kami yon kasi mas marami kami pera sa inyo. So, ladies and gentlemen, iaakyat natin yung mountain na yan para maging financially successful tayo. At pagdating doon, let the money work hard, very, very hard for you. AIM Global is the perfect bridge para maging financial freedom. Pero hindi ka magiging successful pagdating sa pera kung hindi mo marunong ingatan ito. Tama? Kaya kahit ako, may-ari na, ina-equip ko pa rin yung sarili ko. Not only sa skills, because sa loob ng AIM Global, syempre bully ako. Ako yung may-ari. Tama? Pero out there, marami pang mas malalaki sa akin. Naalala ko yung nagsabi sa akin, Francis, why don't you try to swim with the sharks? Sabi ko, what do you mean? Nandyan yung mga Gokong Wei, nandyan yung mga Lucio Tan. Tignan mo paano sila mag-isip. Oo nga, no, mas malalaki nga pala sa akin yun. Kaya minsan, I go out of the box, pinag-aaralan ko paano sila nag-invest, paano sila nag-iisip. So, hindi lang skills ang matututunan nyo today. Okay ba yun? Yes. Kaya nga, pag ina-equip kayo, make sure na pag nagpatawag ang mga BOD, training team, marketing team, pati yung mga spiritual guide natin nandito ngayon, si Coach John, palakpakan natin. Balanse yung negosyo natin. Para sa akin na equipping is like a nurturing. It's an ongoing process. Hindi natatapos. Tama ba? Kung nakita nyo yung picture ko kanina sa triathlon, on my first time, nung sumali, 2 years ago, I almost got, alam mo yun, scared. Kasi nung lumalangoy ako nung una sa Cebu, nakikita ko pa yung tawag nito, mga corals. Ang ganda, ang saya. Sabi ko, abot ko pa to. Pero nung nakita ko medyo blue na, may abyss na, gumanon ako ng konti, tapos yung heartbeat ko bumilis. Hindi lang pala ako, yung katabi ko, ganun din. No? Tapos humawak siya sa akin. Nakakatuwa. Naalala ko yung sabi ni Coach Roy. Papalakpakan natin si Roy Saldo. Ay nagturo sa akin sa triathlon. Karatehin mo! Kaya pala yung swimming doon, hindi pala yung talagang ganyan. Hindi. Kailangan may ganun. No? Kasi pag may tumabi sa iyo sa triathlon, humawak dito, baka pareho kayo malunod. So, meaning, kahit saan ka pumasok, kailangan mo ng coach, kailangan mo ng mentor, kailangan may mag-equip sa iyo. Tama ba? Pag gusto mo magtayo ng mall, wag ka na sa akin magtanong. Magtayo ka na lang kay Henry C. Magtanong ka na lang sa kanya. Kaya lang, I doubt it kung ituturo niya sa iyo yung sikreto niya, lalo na kung kalaban ka niya. Pero dito, ladies and gentlemen, hindi namin kayo pwedeng turuan ng bagay na hindi kayo magiging productive. Kasi loss mo yon, loss din namin. Kaya dito, win-win tayo rito. Kaya pa nagpatawag yung mga uplines nyo, lalo na kung ganitong klaseng training, kahit may bayad, puntahan mo yan, investment mo yan eh. Magkano binayad nyo sa tuition fee nung college kayo? Wala naman nagturo kung paano yumaman. Kasi kung yung teachers natin, ituturo paano tayo yumaman, malamang binitawan na yung whiteboard. Sabi niya, bahala na kayo, alam ko na paano yumaman. Tama ba? Make sense? After college, ladies and gentlemen, you're on your own. Kaya hindi namin to i-remind sa inyo, pero i-negosyo nyo to, you have to equip yourself. Magkaroon na kayo ng kusa. Huwag na kayong hintayin pa na tawagan kayo, na-apply nyo. Lumang tugtugin na yan. Kilala mo yung sarili mo eh. Kung ano yung kulang mo. Kung kulang ka sa products, product knowledge, inom ka muna ng may choco para may memory retention. Okay? Kasi useless pag wala kang memory retention, attend ka ng attend. Sabi, ano daw? Kung slow ka pa din, iligo mo na siguro. Yung may choco. Pakuluan mo. And of course, magagaling yung mga speaker natin. Ladies and gentlemen, ito yung mga tinatawag na cream of the crop. Ito yung mga sanay na sa tuktok. Ito na yung may mga experience. Never kaming kumuha ng training team or magiging trainers ninyo na wala experience sa network marketing. You know why? Kasi sensitive ang networking. Pag ang nagturo, hindi na niya na-experience yung discouragement, hindi niya na-experience yung bumiyahe ng Isabela. Kagaya ko na, nag-umpisa ako. Sabi niya, apply, punta ka dito. 100 tao dito a-attend. Siyempre ako excited. Part-time pa. Sino hindi pupunta? 100 na attend. Sa Manila, para mag-gather ka na 100, ang hirap, correct?
Ipupunta ka ng Isabela, dalhin mo lang yung katawan mo, plus yung dimple mong kagara-gara. Pwede na yan. So excited ako. Punta ako dun. Only to find out, fiesta. Talagang maraming tao. Biyahe ka pa 7 na oras. Lasing pa yung nakikinig. Sabi niya, anong meron dyan? Nakalabas yun dyan eh. Kaya kung meron magtatayo ng company, lalo na sa building natin, experience nyo na, iba-ibang company, meron pa tumabi. Wala nga difference. Sabi nga nila, kung gusto mo mag-succeed, dumikit ka sa successful. Hindi ganun. Ano ba yun? Hindi nga ganun eh. Kailangan ma-experience mo yung discouragement, kailangan yung ma-experience mo bilad sa araw, ma-experience mo yung maiwan ka ng bus, last trip na, kaya kailangan paspasan mo yung pag-explain. Tama? May mga dito na experience pa nila matulog sa terminal. Mayroon pa dito. Ngayon, kumikita ng 2 million, experience siya matulog sa park. Ganyan si CL, Charles Langurayan. Kasi ngayon, 2 million a month. Kaya kung magsalita sila, very powerful, very authoritative. Bakit? Na-experience nila. Tama ba? Paano kayo may equip na isang taong wala experience? Kaya yung mga ibang company, bila na lang bumabagsak. Bakit? Hindi sila bumayahe sa Isabela, na 3 lang a-attend. Hindi na na-experience yung nakikinig, lashing pa. Tama? May pera lang. Anybody can buy a company. Kaya mong bumili ng barko kasi may pera ka, pero hindi mo kayang bilhin na experience. Experience is relative with time. Tingnan mo yung barko. Hindi yan ginawa para mag-stay sa dock, di ba? Bumabiyahe yan sa dagat, mag-isa. May nakita ba kayong convoy na barko? Bumabiyahe, usunod ako sa iyo, baka lumubog ako eh. Meron bang ganun? Yung kapitan po natin, si Doc Ed, sanay na sa gantong negosyo, kaya nga siya yung kapitan eh. Si John naman, siya yung taga-takbo ng makina sa baba. Ako taga-bigay ng direksyon, ako yung rudder. So kahit nandun kami sa baba, hindi namin nakikita kung saan papunta. Alam namin makarating kami. Trust, experience, sama-sama na. Kaya kahit yung barko may butas, sasabihin lang ni FM, sasabihin lang ni Doc Ed, FM, may butas yung barko. Okay. Okay na. Next, ano? At meron pa sa kaliwa. Okay. You know, with style. We do networking with style. Ha? Alam namin kung nasaan yung butas kahit nakapikit because of the 20 years experience. Tama ba? Kaya don't wonder bakit ganito tayo kalaki. Mid-year nga lang to, tingnan nyo. Sa ibang company, grand launching na to, 10 years malamang anniversary na nila to. Training lang to. Tapos sasabihin nila, malaki sila. Saan banda? Hello? Sila lumalaki gastos, tayo lumalaki. And kahapon, tayo yung mga balahibo namin because 8 years ago, ladies and gentlemen, plan talaga natin magkaroon ng sariling building. Hindi namin alam kung saan, pero kahapon nangyari yung groundbreaking. Hindi pa kami nagsisimula, nakaplano na rin ang Alive Foundation, no? Nakaplano na rin yung alam namin gagawin sa mga top earner, no? We continue equipping people, meaning, tama ito eh. Successful na ang company, pero hindi pa rin kami tumitigil, period. Okay, 348 topics na lang. This is nurturing, ladies and gentlemen. Maraming way to equip your downlines. Especially on a weekend. Magkaroon kayo ng banding. Invite mo yung downlines mo. Sabi mo, leader, anong gagawin mo this coming Sunday? Mag-o-host ako ng barbecue party. Maybe you can invite your wife and your children. Let's have a banding. Meet my family mo and then usap tayo, kwentuhan tayo. Tanong mo muna, baka mamaya hindi naman siya kumakain ng baboy. Muslim man, paano yan? Hindi na kayo nagbanding, nag-away pa kayo tuloy. Ngayon, pili kayo ng barbecue na matagal. Para matagal ang usapan ba? 5 oras na hindi pa luto. Di ba? Ang tagal na mag-uusap. Kaya kung di kayo marunong mag-barbecue, nako, forget networking. Maraming way para equip, guys. No? This is one way. Itong nandito tayo sa PICC ngayon, this is one way. Tignan nyo, nag-iisip pa pati may-ari kung sinong speaker na dadalhin.
Mag-i-invest tayo, magbabayad tayo sa kanya. Galing pa siya na Amerika, si Mr. Tom. He's been with the industry for more than, I don't know, twice siguro ng age ko. Ganong katagal na siya sa networking. Naalala ko na nandun kami sa ANSE. Sabi niya, hanggat marami pa akong buhok, hindi ko ititigil ang pag-equip ng mga distributor. Tagalog, baka nandiyan siya sa likod eh. Ganon siya katagal, ladies and gentlemen. And finally, binabasa ko lang siya noon. Ngayon kasama ko na, nakikinig ko, nakikita ko yung mata niya, na-feel ko yung kanyang excitement sa business, na-feel ko yung success niya. Feel na feel mo paano siya magsalita. He's so funny. So nagkaroon kaming tatlo, nagkaroon ng easy comfort, ang tawag nito, comfortable sa kanya. Kaya kinuha namin siya. Iba siya. Iba siya pag nasa likod kayo ng stage, iba rin siya pag nababasa mo sa libro. Lalo na may experience nyo, kakaiba siya. Yung naka-attend sa ANSE, na-feel nyo siya, di ba? Yes. Ngayon, mas ma-feel nyo siya ngayon kasi ating-ate siya, solo-solo natin at AIM Global yung crowd. One day, malamang, invite din natin dito yung mga tycoon sa Pilipinas kung paano nila minamanage yung pera nila. Correct? So, i-equip namin kayo. Humanda lang kayo, marami pa, hindi tayo matatapos. Okay? Pagdating sa tuktok, kukunti lang tayo. Pagdating sa taas, malamig, hindi crowded. Sa baba, marami, maamoy. Ladies and gentlemen, ilang beses na kami umakyat doon. Hindi kami titigil, hindi kayo makarating sa taas. Sarap doon, malamig. Huwag lang kayo bibitaw. Kaya kung ano yung mga direksyon ng company, sunod lang kayo, sunod lang. Pag sinabi, attend tayo, attend. Tama? Pwede ka naman mag-decide eh, kung manood ka ng TV o umattend ka eh. O didali mo yung TV dito, habang nanood ka, umattend ka na rin. Pwede, pareho naman eh, pwede, right? Tama ba? Ang tawag dyan, huwag kang aalis sa circle of influence. Kaya huwag kayong gagawa ng sarili nyo sistema. Pag ang company nag-sponsor ng mga mid-year, anniversary, pilitin nyo dumating. Kasi baka may downline kayo na nanghihina na, wala pang downline, na-invite siya sa ganito at nakatabi niya, kabaro niya. Halimbawa, ako engineer. Naghihingalo na. Sininok na, wala na akong downline. Tapos nakatabi ko, engineer din. And pareho kami ng experience. 2 years na siya, ako 2 years din. Ako walang nangyari. Sa kanya, nagkaroon siya ng kotse. Sa tingin mo, hindi ako magtatanong? Kung anong sikreto niya? Tatanungin ko, correct? Malamang, i-explain ko yung experience ko, share ko, malamang i-share din niya. Sabihin ko sa kanya na, paano mo ginawa? Tama ba? Tingnan niyo by accident, nakatabi niya lang yung tao, wala siyang alam-alam, pero na-inspire siya. Pag uwi, alam na niya gagawin niya. Tama ba? Maraming ganyan, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan namin, sa Visayas, ganun din. May grade 2, may grade 5. How come hindi naman sila nakapag-aral, hindi sila educated, pero ang gagaling nila sa networking? Bakit? Lahat ng activity kasi ng company, lahat ng sponsor na pumupunta ng marketing team, training team, nandun siya lagi. Wala siyang alam eh. Basta dala lang siya, just go with the flow. Ngayon, magkano yung latest check na in-issue ko sa kanya? 600,000. Isang buwan. Dinadala lang niya yung katawan niya kung nasaan yung activity. Make sense? Well, sorry kung naubusan kayo ng ticket. Kasi kung ako downline nyo, sa akin pa lang, pupunuin ko talaga Araneta Coliseum. Maubusan ka talaga upline. Tama ba? Make sense? Kaya lahat ng mga ganitong klaseng pagtitipon, training, workshop, ganitong convention, huwag kayong mag-absent. Maaring narinig nyo na yung mga sinasabi namin pero mariremind kayo. Mariremind kayo lagi. Baka natatimingan namin, minsan yung sinasabi namin sa sitwasyon ninyo. Maaring nung nakikinig kayo sa amin, pasok dito, labas doon dahil nagte-text yung nanay mo, uwi ka na, tama. So wala ka focus during that time. Pero ngayon, dahil solo mo kami, nakaupo ka dyan, nagbayad ka pa, ay talaga makikinig ka, kahit ihi ka na, hindi ka lalabas. Mahal eh. Tama ba? Make sense? Ladies and gentlemen, kung 3,000 tayo ngayong gabi, 3,000 din ang program nyo sa mga mindset ninyo.
Since birth, lalo na. Kung pag-aaralan nyo, mostly. Lalo na kung araw-araw kayo nanonood ng TV. TV, hindi magandang motivation sa buhay, lalo na kung panay drama. Kasi laging, ang mayayaman, masama, no? Pag teleserye, sila yung laging nang aapi. Tama ba? Kasi imposibleng yung mayaman, siya yung aapihin ng alila. Comedy na yun. Boss, maglinis kami, ganun ba dun? Na script? Wala, correct? Nakita mo ba sinasampal yung mayaman? Pakpak! Maglinis ka, hindi ka naglinis, hindi ka kakain. Comedy na yun. So, minsan, nai-inject, lalo na sa mga children, yung mga ganun scenario, and then minsan nababackupan parang iniikutan. Halimbawa, pumunta sa isang gathering, tapos nakadinig siya na ang mayayaman, masama ugali. Sila ay mga nang-aapi. Pasabi ng bata, ayoko na talaga yumaman. Tama ba? So, na-program na siya, kaya pagdating ng panahon, pag in-invite mo siya sa ganito, yayaman, ayoko. Bakit? Masasama ugali. Pero marami akong kilalang mayaman, di na masama ugali. Ang dami. Sila ay nakakatulong sa society kasi ang dami nilang pinamimigay. Tama ba? Make sense? So meaning, pag nahihirapan ka, madrama ka lang. So the difference between mayaman and mahirap, between drama. Yun ang in-between yan actually. Kaya tigil nyo na yung mga drama ninyo. Pag in-invite ka na upline nyo, attend tayong training, mainit upline. Drama na naman yan. Upline, malamig, umuulan. Parang isang downline ko, sabi niya, may prospect ako next week. Pupuntahan ko upline. Talaga, pero depende kung uulan, baka malabo. Sabi ko, ha? Nakadepende yung success mo sa ulan? Ano bang tamang temperature para kumilos ka, ha? So, ladies and gentlemen, no? Kung gusto niyo yumaman, tanggalin niyo na yung mga drama ninyo, okay? Stretch nyo nga yung mga katawan ninyo. Stretch nyo yung kamay. Hinga malalim para umikot yung oxygen. Oh, teka muna, wala pang sinasabi. Hold nyo, hold nyo. Okay, buga. Nahilo ba yung katabi nyo? Yan na yon. Na-equip na kayo. Next topic. 322 topics. Pansinin nyo yung nasa picture. Everybody, love prospecting. Nakita nyo dyan si John V? Nakita nyo si Roy? Nakita nyo ba si Carlo? Nakita nyo ba dyan si Mylene? Parang sexy mo dito, Mylene, ah. Nakita nyo ba dyan si Joseph Lim? Ladies and gentlemen, kaya ako nilagay yung picture. Can you imagine, kung yung upline nila hindi tumigil sa pagpo-prospect, malamang wala sa stage yung mga yan. Tama ba? Meaning, baka naka 99 invitations na ako, pang 100 na si Joseph Lim. Kung nag-quit ako nung 99, walang Joseph Lim sa harap nyo. Tama ba? So malamang yung sponsor ninyo, kaya kayo nakaupo dyan, hindi lang tumigil, kaya kayo nandyan. So meaning, mahalin nyo ang pagpo-prospect. One time, sabi nila, Francis, baka saturated na M Global. Hindi. You want me to prove it to you? Last month, I went to Cebu. Pinilit kong hindi sumakay sa aeroplano para i-broadcast yung pangalan ko sa airport. Paging Mr. Passenger Francis Miguel. All passengers are on board. You're the last person. Ganyan. Sabi ko, isa pa, sige, isa pa. Andun lang naman ako sa gate. Nakikita ko na yung gate. Paging Mr. Francis Miguel. Blah, blah, blah. You're now, ganon. So pumasok ako, sabi ng babae, can you remove your shades para daw makita yung eye check? Sabi ko, puyat, pasensya na. Okay. Pagdating ngayon doon sa loob, nakaganon ako. Siyempre, nakasimangot na yung mga pasahero. Tama? Ang matindi doon, sa gitna pa ako umupo. Doon ako sa gitna nakaupo eh. So pag upo ko, napangiti ako kasi sabi ko, wala nakakilala sa akin. Grabe, daming prospect. Ngayon, sabi mo sa akin, kung yun may AIM Global sigurado doon, apply! Late ka na naman! May ganun sigurado correct? Wala ni isa na bumati, wala ni isa na lumapit,
Wala nagpa-picture, meaning ganun karami ang prospect. Ganun karami pa ang pwede niyong kunin. Kaya pag sinabi sa inyo, saturated na, naku, huwag kayong maniwala dyan. Pinsan ko nga, ayan, nandyan sa harap ko. Nung naglalatag na ako sa Tugigaraw, ano pa lang yan eh. Naggagatas pa yan eh. Ngayon, tignan mo, nandito na sa M Global din. Hindi prospect ulit. Hindi talaga matatapos. Tama ba? Ladies and gentlemen, pasalamatan yung sponsor ninyo kasi kung hindi siya nag-numbers game, baka wala rin kayo dyan. Nakaupo dyan ngayon. Baka nasa 60 prospect list, pang 60 ka eh. Eh kung nag-quit siya nung pang 59, wala ka dyan. Hello! Malaman nandun ka, naghahabol ng bus. Tama? Every morning. Nakita niyo ba yung bus, EDSA, pag tuwing umaga? Parang vacuum cleaner, no? Sinisip-sip yung tao naturally. Pag bumukas yung pinto, tama? Kahit wala kang planong sumakay, pasok ka na, lahat kami papunta doon. Papasok ka sa bus kahit hindi ka nakasasakay doon eh. Tama ba? Napansin niyo rin yung MRT? Yung mga babae, naka-high heels? Pag nagkamali ka ng shoot doon, yung in-between rails, tsaka yung tren, shoot yung takong mo, nakakita na ako ng nabali eh. Naglakad siya, wala na. Bali na yung, wala. Hindi ka naman makabalik dahil lahat papasok eh. Alas, nag-enjoy kayo ng ganyan, sinusundot ng payong, eh di dyan kayo. Ladies and gentlemen, 20 years, 2 dekada na po ako sa industriya. Basta may makatabi akong iningitian ko. Number 1 rule, labas dimple, okay? Pangalawa, ewan ko, kahit sa aeroplano, inintay ko lang mag-take off, kakausapin ko na yung katabi ko talaga. Ewan ko, naging ganun na eh. Kasi at least hindi siya makababa, naka-take off na eh. Tama ba? Kasi experience ko na yung kakausapin ko yung sa bus. Kasi nung maintindihan ko yung negosyo, mag-i-invite ka lang, eh para sa akin hindi mahirap yun. Tama ba? Eh kung mag-i-invite lang, wala nang mawawala sa iyo eh. Pero kadalasan, syempre, dahil stranger, titignan ka muna. Lalayo yung bag. Akala mo may pera. Whew. One time, nag-church pa ako. Sabi ng pare, peace be with you. Talaga ako yung, alam mo yun, when I love network marketing, ladies and gentlemen, ibang Francis Miguel. Dati suplado ako, yung makipag-usap, lalo na stranger. Di ko kinakausap. Bakit? Di ko kilala eh. Yun ang mindset ng parents and don't talk to strangers, correct? Tama? Pero nung nasa networking ako, naintindihan ko, ay grabe. Lahat nginingitian ko sa jeep. Pag pinasa sa akin, ako yata yung pinakamaraming serbisyo. O bayad daw, manong, bayad. Sukli mo. Antindi. Tapakan mo yung pa ako, dati magagalit ako. Ngayon, hindi. Meron pa isa, oh. Kahit may ingron. Prospect, eh. Tama ba? Tama ba? Lahat ngingitian mo, eh. Sabi ng pare, peace be with you, di ba? Ako yata yung pinakamatagal, eh. Nasa next topic na yung pare. Ako pa. Prospect na naman eh. Dati naiinis ako pag may pila. Halimbawa, nagbabayad. Inuutusan ako ng daddy ko. Nagbabayad ng Nawasa, Meralco. Naiinis ako pag mahaba pila eh. Tama? Ngayon, iba na. Yes. Wow. Pati teller, kinakausap. Lalo na pag nag-e-encash kayo. Nakita ko yung mga networker, pag nag-e-encash sa video, ino-observe ko eh. Kinakausap yung teller. Hindi mo yung check ko, 1 week lang yan. Alam ko na next move mo. Magtatanong ka na. Curious lang ako, anong pang source mo? Bukod sa sweldo mo. Di ba ang gandang opening statement yon? Tama? Pag sinabi niyang wala, okay, good news. Magkita tayo ng 5 p.m. mamaya, okay lang ba sa'yo? Explain ko sa'yo. Pero pag sinabi niyang wala, ay meron, good news. Singit mo din to. Magkita tayo mamaya 5 p.m., share ko sa'yo. Kahit saan siya lulusot, kahit anong sagot, Ngayon may drama ba doon? Wala. Tama ba?
Mahalin yung pagpo-prospecting, ladies and gentlemen. Ito yung ating lifeblood. Ito yung buhay ng negosyo. Huwag ka lang tumigil, yayaman ka din. Huwag kang tumigil. Baka yung next na imbitahan mo, makatabi mo sa bus, nagbasa ng horoscope. Talagang give up na siya sa dreams niya eh. May makakatabi kang nakakurbata ng blue. Ikaw na yun, oh. Tama ba? May tao nang ganun, may nagbabasa na pati horoscope, pinapatulan na eh. May mag-aalok sa'yo na extra income, kausapin mo, yayaman ka dyan. Di ba minsan may ganun na sa horoscope eh. Eh kinausap mo, sabi niya, ikaw na nga yun. So you should love prospecting. Everybody say, love prospecting. Love prospecting. Yun yung nakita ko kay Big Al. Narinig ko sa kanya last time nag-uusap kami, most networker na hindi lumalaki, ayaw na nila to. Lalo na yung mga dumating dito na networker na maraming frustrations from the past MLM company niya, tapos nagsara. Ayaw na nilang mag-recruit. Bakit? Gusto nila nagtitrain na lang. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Gusto niya nagtitrain na lang kasi ayaw niya na mag-recruit. Kasi yung kanyang ego, ayaw niya nang masaktan ulit. So, ego lang pala. Tanggalin mo na lang. Di man nakakalason yan. Tama ba? Next topic. Gratitude attitude. Everybody say gratitude attitude. Be thankful. Kung may chance ka ngayon, dala mo cellphone mo, sa malamatan mo na upline mo. Lagay mo doon upline wherever you are, thank you. Text nyo na ngayon para ma-receive nila. Huwag mo na ilagay doon, pa-flash out kita. Huwag naman ganun. Baka nagmamaneho mabunggo pa. Over the last 20 years, ladies and gentlemen, pag lagi ka nagpapasalamat, lalo na pag opening speech mo, it should happen like this, ha? I'm Francis Miguel, I'm a global ambassador, but before my speech, before my talk, I'd like to thank my sponsor. Kung wala siya, wala ako sa harap nyo ngayon. Always say that. You know why? So that the whole atmosphere, automatic peaceful na kagad siya. Isa lang isipin ng taon to, ng mga audience nyo, itong taon to, napaka-humble. Tama ba? And everything will be alright. Lagi nyo ugaliin yun. Kahit hindi siya okay na upline, kahit hindi siya supportive, sabihin na natin, i-inopen ba naman niya, 8 agad na linya. Talaga hindi kanya makikita. 7 lang ang araw sa isang linggo. May isang kulang. Pero still, kahit hindi supportive ang upline, still be thankful. Kaya i-text nyo sila ngayon, sabihin nyo, upline, thank you very much for the wonderful and the best opportunity na sa pag-i-invite sa akin. Text nyo. Kung nandyan siya ngayon, kawayan mo na lang. And sabihin mo, thank you, upline. Thank you, upline. Kakasal ka na daw? Alam nyo, ang sponsor ko sa business na to, ladies and gentlemen, is no other than my father. Siya yung nag-recruit. And buti na lang, tatay ko, sponsor ko. It could have been anybody else. Could have been my neighbor, my friends. Tama ba? Pero I could have quit also kung hindi tatay ko. Iba yung influensya na, siyempre, tatay mo. Tuwing umaga, pinag-uusapan nyo, grabe. Anak, kain na tayo, grabe. Grabe ng grabe. Hindi naman yung sinasabi kung bakit. Minsan nagpupustahan na kami magkapatid. O, pustahan tayo, tol. Opening prayer, grabe. Tama, pag upo, anak, grabe. Dinner, ganun din. Alam niyo mga anak, grabe. Hindi ko alam kung may sumasama o wala. Parehong paspasok eh. Tama? Pag sinabi mong grabe, hindi mo alam kung may nangyayari o wala eh. Grabe ba dahil hindi ka sinipot o grabe dahil dumadami network mo? Parehong hindi mo alam kung paano eh. Pero ladies and gentlemen, every day, nakasama ko ang upline ko, yung motivation nasa bahay lang.
Hindi umaalis. And during my time, nung networker ako, lahat ng kasama ko sa class, sa room, sa seminar room, ako yung pinakabata. Kasama ko 50, 55, 60 on the average. Sabi ng mga friends ko, pare, parang OP ako dito. Tignan mo, panay thunders. Sabi ko, nakita mo pa yun? Ako naman naisip ko, ako yata unang bata, pinakabata na gagawa nito ngayon. Yun ang naisip ko. And true enough, I was awarded the youngest manager, parang global ambassador sa atin nung time na yun. The youngest. I was 23 that time. Pero ang point ko, pagkasama mo pala ay punong-puno na experience, ang maririnig mo sa kanya panay wisdom na lang. Tama ba? 60 years old na eh. Siyempre, ang maririnig mo, mga right words, investment, equity, money, return of investment. Iba na, hindi na katulad ng mga kaklase ko, saan gigimik, saan iinom sa Friday. Doon nag-iba. I was 23 pero I was thinking like as if I am 50 years old. Sobrang matured. Yun lang, diba? Cute, bata pa. Hanggang ngayon, no? Pero yung utak, sobrang layo. And kaya ako sinishare sa inyo to, guys. Kasi nung time na yon, 20 years ago, nasamahan ko pala yung mga tamang tao. Bakit? Of course, pag Friday, pag 60 years old na, hindi na mag-aaya. Pare, bilyar naman tayo, isang shot lang. Wala nang gano'n, diretso uwian na. Tama ba? Buti na lang. Buti na lang yung Francis Miguel, nung 23 years old siya, ang kasama niya, mga experience na. Hindi lang ako umalis doon a couple of 3 years. And I became rich. So ladies and gentlemen, dumikit lang kayo sa AIM Global. For the next 3 years, i-equip namin kayo. I-mentor namin kayo. Tandaan nyo tong M na to ha. I-motivate namin kayo. I-monitor namin kayo. I-multiply namin kayo. Panay M yun. And finally, gusto namin kayo maging model eventually sa mga downlines ninyo. Ang wish lang namin, bago ko bitawan yung mic, I only have about 2 minutes. Gusto namin kung ano yung matutunan nyo today, sa mga hindi nakarating na downline nyo, medyo i-share nyo sa kanila ng konti. Kasi pag isang bagay, sinashare mo, pumapasok yan sa subconscious mind mo. Tama ba? Kasi pag sinulat mo lang sa papel, matatapos yun sa papel. Pero pag sinasabi mo sa mic, tinuturo mo kaagad sa downline, pumapasok kaagad sa brain natin yan, at mag-store na siya doon. Tandaan nyo yon, ha? And finally, next slide. Palakpakan nyo naman yung tatlong yan, no? Basahin natin sabay-sabay. We must find time to stop and thank the people who made a difference in our lives. Tama ba yung text nyo kanina? Ha? Na-receive kaya ng mga uplines nyo yan? Nag-reply ba? O baka walang load? Ladies and gentlemen, kahapon, no, kung nakita nyo yung pictures natin, tignan nyo, hindi talaga bagay maging construction worker. Oh. Grabe, oh. Gugwapo, lalo na nasa kanan. Saka nakita ang construction worker na naka-Rolex. Hindi, wala eh. Nai-imagine nyo ba kung ano itsura nito? Ganito yung ating auditorium. Ganito, copy-paste. Ganito. Palakpakan nyo, kaya sarap magsalita. Grabe. Ganyan. Yung negative, doon natin lalagay sa dulo para... Saka yung automatic, pag pinipindot dito, tsugloglag na lang siya. Diretso sa exit sa EDSA. Nakita niyo yung slide na yon, doon dadaan yan eh. Ladies and gentlemen, tapos na ako. Na-excite ako sa lalong next speaker natin. Pero ito lang message ko sa inyo, ha? We've been with the industry, especially ako, for more than 2 decades. Honestly, more than 23 years old. 23 years na sa industriya. All my life. Full time. Every day. Ito lang iniisip ko, ito lang ginagawa ko, walang iba. Kaya alam ko na future ninyo. Mag-stick lang kayo sa AIM. Malamang in 20 years namin experience, mapapaikli nyo lang for the next 3 years lang. Kung the last 3 years you were broke, you can change that today. Para for the next 3 years, it would be another, it would be better. You can start today. Huwag muna kayo magka-count
kung kailan kayo nag-sign up, start day 1 tomorrow. Bukas ka mag-start na dahil bukas pa lang you will be the major decision na siseryosohin mo yung negosyo. Yang 3 years na yan, lahat ng bag lalabas. Eye bag, ka-bag, shoulder, lahat yan. Sama-sama. Kasi paiikliin mo yung next 30 years working life mo eh. Tama ba? Because why work for 40 years as an employee and make all the money equivalent to 40 years when you can cut it down in AIM Global for only 3 years? I have seen people who are making 6-figure a month. 100,000 a month, probably sweldo mo yan na empleyado na 1 taon. Eh anong tawag mo kay 2 million a month nila Joseph Lim tsaka ni Charles? Almost 3 million pa yung dalawa. Grabe, kikitain mo yun ng isang lifetime. 1 buwan lang nila, ikaw wala pang absent. For the next 30 years, correct? Kaya ano ba naman yung 3 years? Seryosohin mo to. Prioritize your priorities. Unahin mo yung malalaki. Walang drama. And you too will be very successful. Thank you.